Estudyante pa lang si Carl, hangad niya na ang yumaman. Nag-drop out sa kolehiyo, umalis sa pagiging service crew, at sumubok magnegosyo. Pero ang ending, nalugi at nabaon sa utang. Dumating din anya sa punto ng buhay niya na napalaya siya sa kanilang bahay. At para maibsan ng gutom, pinagkakasya niya ang 20 pesos na pangkape at tinapay na magsisilbing pagkain niya sa buong araw. Taong 2016 anya ang lowest point ng buhay niya. Pero ito rin ang isa sa naging maswerte niyang taon dahil dito niya nakilala ang babaeng si Mary Grace na kinalaunan ay naging girlfriend niya. Si Mary Grace ang naging karamay at kasangga ni Carl sa lahat ng struggles niya sa buhay. Dahil nga sa inspirasyon at determinasyon ni Carl, taong 2020 nang makamit niya ang pinapangarap niyang 1 million pesos na kita. Sa ngayon nga ay nakapagpundar na siya ng sariling bahay, nabili niya na rin ang kanyang dream car na Mustang, at engaged na rin siya sa kanyang girlfriend na nagsilbi niyang inspirasyon sa lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan bago makamit ang tagumpay. Mga Kana, this morning kasama po natin ang young millionaire, CEO and founder of Team Genuine Academy Corporation na si Carl Serrano. Good morning, Carl! Good morning po. Welcome sa Kada Umaga. Sarap naman pakinggan nun, di ba? CEO, millionaire. Ilang taon ka lang? 28 years old po. 28 years old. Pero, kailan mo nakamit itong pagiging isang milyonaryo mo? Nahit ko po yung first million ko is year 2020, pandemic times po. Okay. Pero pandemic time Yes ka? po, yes po. Wow! Paano mo nakamit yun? Mahabang kwento po yun. Pero mahirap. Ito'y dahil sa pagtayo mo ng sarili mong business. Yes po, pag ninegosyo po diba? Ang business mo ay multi-level marketing. Yes po. Oo. At dito mo siya nakamit. Pero kung titignan natin yung buhay mo, parang hindi talaga siya naging madali no? Tama. There was a time na in your life na halos wala ka nang makain. You only had like 50 pesos? 20 pesos 20 pesos in your pocket? Oo. Paano nangyari yun, Carl? You studied? Tinapos mo ba yung pag-aaral? Paano naging from a family na okay naman, may kaya, naging ganun yung buhay mo, naging isang tao kang 20 pesos na lang, hindi alam kung saan kukunin ang susunod na meal, di ba? How did that happen? Nung una, panganay po ako sa 3 magkakapatid eh. And nung unang beses po ako na, nung ako pa lang yung anak, okay po yung parents ko. May trabaho sila parehas. Pero nung dumating na po yung sumunod, hanggang doon sa ikatlo, yun, nawala na po ng trabaho. Tapos nag-struggle na yung parents ko hanggang sa araw-araw sila nag-away, tapos naghiwalay po sila. So bata pa lang po kami naghiwalay na yung mga magulang ko. At yung nanay ko napilitan na mag-abroad, maging OFW sa bansang Dubai at saka Taiwan. So yung nanay ko po talaga yung sa amin, nagtaguyod sa amin. Oo. So nung umalis siya ng bansa, naiwan ka to fend for yourself. Ganun ba yun? Naiwan po kami sa aming lola. Yung lola po yung nagpalaki sa amin. Oo. So, ako nga, hindi ko man po alam yung hirap ng pagiging isang OFW, pero alam ko po yung pakiramdam, yung hirap ng pagiging isang anak ng OFW. Na sa tuwing nakakakita ako ng buong pamilya, naiinggit ako sa kanila. Kasi hindi ko alam tinatanong ko yung sarili ko, bakit sila buo? Bakit kami ganito? Hindi ko naiintindihan. Tapos sa tuwing, nung elementary ako talagang nagpupursige ako pag-aaral, para magkaroon ng medal kasi ang in-expect ko, pag may medal ako, uuwi yung nanay ko. Sabitan ako, pero hindi siya nakakauwi. Kasi nagsasabit ng medal sa akin yung lola ko. Tapos naiinggit po ako doon sa mga kaklase ko na kumpleto yung pamilya nila. Ilang taon naging ganun yung buhay mo na nawalay sa nanay? Sa pagkakaalala ko po, around 2 to 3 years po siguro na gano'n. 2 to 3 years, oo. Tapos, umuwi din siya? Umuwi na rin po siya after nun. And doon na po sila nagkakilala nung stepfather ko. Yun po. Pero hindi naging maganda ang buhay pamilya kahit nakauwi na siya? Hindi po. Hindi pa rin po. Yung nanay ko napakasipag nun eh. Raketera po yung nanay ko. At grateful ako kasi
naman ako sa kanya yung magiging masipag. Kasi yun lang rin yung meron ako. Parehas kami nung nanay ko. Yung nanay ko wala ring talent. Ako wala rin akong talent. So yung pagiging masipag lang talaga yung nakuha ko sa kanya. And racket siya ng racket. Palagi pa rin kami kinakapos. Dahil tinatagoy niya kami tatlong magkakapatid. Yung stepfather ko naman, hindi naman po stable yung income niya. Kasi umaasa lang din siya sa pension. Ganun po. So, nagsarili ka? Yes po. Anong edad ka nagpasyang magsarili? 18 years old, nag-decide po ako na magtrabaho. Kasi ayoko na pong umasa sa parents ko. Oo. Naawa rin ho ako sa nanay ko. Kasi nakikita ko yung itsura niya, hindi ganun yung dapat na itsura ng edad niya eh. Sa sobrang stress, tumatanda siya ng tumatanda. Kaya nag-decide po ako na magtrabaho bilang service crew kasi sabi ko baka kahit papaano masustento ko yung sarili ko or makatulong din ako sa kanila. Pero hindi pa rin sapat. Kulang pa rin. So, kaya naisipan mong gumawa ng sarili mong negosyo? Naisipan ko po yun. Sa totoo lang, hindi ko po ina-expect yun. Kasi high school pa lang po ako, pangarap ko yumaman. Pero hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa magulang ko yun. Di ba? Nung naalala ko po from first year to fourth year high school, palagi akong tinatanong ng nanay at tatay ko. Kasi sa tatay po ako sa Bicol po, sa tatay ako nag-high school. Yung tatay ko po talaga by blood. So bumalik ako ng college ng Lucena. Tinatanong po nila ako palagi anong course. Hindi ko sila masagot. Kasi ang nasa isip ko, gusto ko yumaman. Saan ba akong course yayaman? So hindi ko po alam. So kaya ang tinanong ko na lang po dun sa tatay ko, sabi ko sa kanya, ano bang kurso yung kikita ko ng malaki? Okay. So yun lang po talaga yung gusto ko ever since. Hindi ko lang alam kung paano ko siya gagawin. Kasi wala naman po mayaman sa pamilya namin. Hindi ko maisip yung 18 years old, magsasarili. Saan ka tumira? Wala ka pa namang kinikita at that point. Nung time na po na yun, 18 years old, nagtatrabaho po ako service crew. Hindi pa naman po ako nakakabukod. Tapos nung nag-decide po ako na mag-start ng pagninegosyo, hindi ho nagustuhan yun ng stepfather ko. So yun po yung point na napalayas ako. Okay. Kaya wala po akong choice. Hindi kailangan ko na makasurvive. Pinalayas ka niya dahil gusto mong magnegosyo. Opo. Ang gusto niya, magtrabaho lang ako. Yun po yung dahilan. Tapos napalayas po ako, tapos dumiskarte sa mga kasamahan ko, mga kaibigan ko. Nakitira ka sa kanila? Nakitira po ako sa kanila. Nagbenta po ako ng mga gamit ko. Nagbenta ako ng lahat ng pwede kong maibenta para lang makakain kami everyday. Pambayad sa renta, sa mga bills, nung pinauupahan namin. Kailan nangyari yung 20 pesos na lang yung natira sa'yo? Tapos hindi mo alam kung paano mo pagkakasyahin? Around 2014 po, yun. 20 pesos. Pinagkakasya ko lang po everyday. 5 piso. So, twice a day lang po ako kumakain. Hindi na po ako kumakain ng almusal. Tanghalian at hapunan na lang. 5 pisong tinapay. Yung hopya po yung bilog na nasa plastic. Yun po madalas kinakain namin. Tapos, kape. 5 pisong kape. So, yun lang po. 10 pesos na meal, tapos lunch at dinner everyday. Tapos minsan, kapag wala talaga, wala po kami. Tubig lang. Tubig na lang. Uminom na lang po ako ng tubig sa gripo. Kasi wala ka pang trabaho nun? Wala po. Grabe. Anong pakiramdam nun? Na yung pagkagising ko po, nanginginig yung katawan ko. Kasi nalipasan po ng gutom. Yung ganun ba, nakaramdam ka ba na matinding lungkot, depression, pagkawala ng pag-asa? Paano mo pinalakas yung loob mo? May mga oras po na malungkot talaga. May mga oras na napapaisip ako kung tama ba yung ginagawa ko. Pero isa po sa magandang naging experience ko nung time na yun kasi kasama ko yung mga tao na malalaki din yung pangarap. So hindi kami mayaman, wala din kami, pare-pares kami nagugutom. Pero at least may kasama ako. May kasama ako nagugutom. So kami na lang po yun ang bumotivate sa isa't isa. Na malalampasan rin namin yun. Imbis na, buti na lang, maganda yung mga kasama mo, mababait at may ambisyon din sa buhay. Yes po. So, kailan mo naramdaman yung unti-unti, nakakamit mo na yung gusto mong pangarap sa buhay mo na yumaman? Kailan mo na-feel to? Mga 2020 po. 2020. Oh. During pandemic po yun. Bakit?
lumakas po yung benta namin sa online. Okay. Ano Kasi bang binibenta ninyo at that time? Nagbebenta po kami ng mga health products, beauty, tsaka weight loss products. Oo. Ito yung tinatawag nating Dropshipping po. Dropshipping. Yes po. Kung saan hindi mo kailangan ng sarili mong pwesto, Hindi na online po. ka lang Online na lang. mag-market. Parang, sige nga, ikaw na mag-explain. Sa dropshipping po kasi, usually po kasi typically yung mga e-com or online na selling na business, Oo. kailangan mo pang magkapital, kukuha ka ng product, Okay. tapos pag may papa-order ka, tapos ikaw, pag malala yung lugar, ikaw yung magpapak, tapos ikaw magpapadala. I-warehouse mo pa, Opo. kumbaga. As, diba? kung kailangan, i-warehouse mo pa siya, magtatrack ka ng inventory mo. Oo. So medyo, ano po siya, matrabaho po siya. And ang isa po sa mga nakakalungkot dun sa negosyo na yun ay kapag meron po kaming, nakaka-experience kami ng mga bogus buyer po. Kasi di ba po may COD, yung cash on delivery, na pag may umorder po sa amin, pinapadala po namin yung product. So, nangapital kami sa produkto na yon, tapos babayaran namin yung courier ng shipping fee, aabonuhan po namin yun. Correct. Tapos pag pinadala po sa customer, tapos hindi nila tinanggap, hindi nila binayaran, babalik po sa amin yun. So, okay lang po sana kung okay pa yung product, minsan sira na eh. So, hindi na po namin makapakinabangan. Tapon na po yung kapital namin para sa product. Tapon na yung kapital namin para dun sa shipping fee. Shipping. So, ngayon, dito na po pumasok yung dropshipping. Na tinanggal po lahat ng proseso na yun. Kumbaga, para po sa, pag umu-order po tayo sa mga online stores, customer directly sa online store, ang naging proseso po ng dropshipping is yung dropshipper naging middleman. So instead na yung customer dedirekta dun sa online store, dadaan siya kay middleman. Tapos si middleman po yung order dun sa store, papadala sa kanya. So parang i-deliver mo lang yung ano talaga yung meron ng demand. Yes po. 'Di ba? Oo. So at dahil diyan, doon mo nakamit ang iyong pangarap. Yes po. Wow. Sino nagturo sa'yo nun? Mga mentors ko din po, na mga nauna na sa akin, Oo. na mga successful na din. Saan ka nakahanap ng mga mentors na talagang nagturo sa'yo ng tamang paraan, hindi ka nilinlang, di ba? Marami po sa internet na naging kaibigan ko na rin po. Nung nagsisimula po ako, nag-i-invest po talaga ako sa mga online courses. Nabili po ako to the point na nangungutang pa ako para lang makapag-aral. Kasi gutom po talaga ako matuto. Gusto ko matuto. And alam ko po na mayroong magandang future yung mga online businesses. Yung mga legal na online businesses. Kaya talagang nag-aral po ako na nag-aral. Kaya doon ko na rin po nakilala yung mga naging mentors ko. At dahil doon, nakamit mo yung first million mo. Yes po. At ngayon, meron ka ng sariling kumpanya mo kung saan tumutulong ka pa sa iba. Yes po. Kung paano gawin yung success na nakamit mo. Tama po. Wow! Ang galing naman nun. Alam ko na naging very instrumental din ang fiancé mo ngayon sa tagumpay na tinatamasa mo. Very po, very. Paano? Siya po yung nagtiyaga sa akin na walang-wala po ako eh. Parang wala akong may pagmamalaki sa kanya, wala akong may pagmamalaki sa magulang niya. Kaya ako din, minsan pag naiisip ko, hindi ko maintindihan kung bakit nag-stay to sa aking babae na to kahit na wala ako eh. Tapos, Kailan mo ba siya na-meet? walang-wala po ako nung mga time na yun. Oo. Kailan mo siya nakilala at saan? Doon po sa unang negosyo namin, doon po kami nagkakilala. Okay. So, Before 2020 pa? Before pa po yun. Okay. Around mga 2015 po siguro yun, nung nagkakilala po kami. Tapos, 2016, nung naging kami. So, medyo magulo po yung kwento na yun nung mga time na yun. Kasi ako rin po, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala kung bakit ako sinagot. Kasi walang-wala naman po ako eh. Tapos, yung standard ko, yung itsura ko, parang wala eh. Mabuti na at nandito po siya ngayon, ang fiancé ni Carl na si Grace Peralta. Hi, Grace! Hello po. Hindi rin ma-figure out ni Carl. Ikaw na nga mag-explain. Ano bang nakita mo sa kanya? Kung bakit nung siya'y nakilala mo, he was in one of the lowest points of his life, pero binigyan mo siya ng pagkakataon.
Anong nakita mo sa kanya, Grace? Actually, similar po kasi kami ng kwento ng buhay. So, hindi din po ako galing sa laki sa mayamang pamilya. So, mahirap lang din po kami. And same po kami na hindi nakagraduate ng college, hindi nakapag-college. Kumbaga, drop out po kasi wala nang kakayahan. Pagpatuloy ang makagraduate ng school. So, ngayon, tawag dito. Naging kami po kasi friend niya po yung ex ko and heartbroken po ako nung time na yon. And ako po kasi, kumbaga, ambisyoso po kasi ako and ambisyoso po kasi siya. So, ang gusto ko po talaga sa guy is yung mataas yung pangarap. Kahit wala ka, para po kasi sa akin, ang love is a choice. Kasi darating din naman po yung time talaga na in the long run, mawawala yung love nyo. Pero kapag nagstay ka, kumbaga unconditional love na yun, tinatawag. Nagstay po ako kasi choice ko. Choice ko na mahalin siya. Kahit na walang-wala siya. At ngayon na meron na siya, deserve naman po niya lahat yun. Mga ka-Net 25, this is Pia Guanyumago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!